Nagbukas ang pelikula noong ikalawang digmaang pandaigdig ng ang mga hukbong British at Pranses ay may mahigit 400,000 sundalo na napadpad sa Dunkirk na napapalibutan ng mga kaaway. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan ng kanilang kapalaran, kumapit sila sa pag-asa ng isang mahimalang pagliligtas. Pagkatapos ay pinutol ang eksena sa isang grupo ng 6 na sundalong British na naglalakad sa mga lansangan ng Dunkirk. Habang binabagtas nila ang mga abandonadong bahay para maghanap ng pagkain, supply, at tubig, bigla silang pinaputukan ng hindi nakikitang mga sundalong Aleman. Sa sumunod na kaguluhan, 5 sa mga lalaki ang napatay maliban sa isa na nagngangalang Tommy. Nakatakas siya sa putok ng baril at nakarating sa dalampasigan, kung saan nakapila ang libu-libong sundalong British na naghihintay na lumikas. Lumakad si Tommy at nakita ang mapangwasak na tanawin ng daan-daan na patay na sundalo na nakakalat sa tabing dagat. Sa panahon na ito ay nakatagpo siya ng isang sundalo, si Gibson na naglilibing ng isa pang sundalo sa buhangin, kaya pinuntahan niya ito upang tulungan. Hindi nagtagal ay lumipad sa itaas ang mga eroplano ng Aleman, na naghulog ng ilang bomba patungo sa mga sundalo. Bilang resulta, maraming lalaki ang tinamaan at namatay, ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas sina Tommy at Gibson. Sa oras na yun ay natagpuan ng dalawa ang isang naghihingalo na sundalo na iniwan na lang. Mabilis silang nakaisip ng ideya, nagpanggap sila bilang mga medik na dinala ang sundalo patungo sa isang barko ng ospital na umaasang maliligtas din sila. Nadaanan nila ang isang grupo ng mga sundalong Pranses na sinusubukan na sumakay ngunit hindi pinapasok sa ilalim ng mga utos. Sa labis na pagkadismaya ay inutusan din sina Tommy at Gibson na umalis. Ngunit sa kabila nito ay nagawa nilang magtago sa ilalim ng konkretong istruktura, na naghihiwalay sa tubig na tinatawag na mole hanggang sa lumitaw ang susunod na sisidlan. Sa panahong ito ay narinig nila si Commander Bolton ng Royal Navy, Colonel Winant at isang Rear Admiral na tinatalakay ang pinakamahusay na paraan upang mailigtas ang kanilang hukbo. Matapos ang ilang sandali ng pag-uusap, naisip nila na ang mole ang tanging paraan nila patungo sa barkong pandigma. Di nagtagal, ang barko na pinaplano nilang sakyan ay inatake ng mas maraming sasakyang panghimpapawid ng Aleman, na naging sanhi ng paglubog nito. Lahat ng mga sundalong nakasakay ay sinusubukan na lumangoy paalis ng tubig upang iligtas ang kanilang mga sarili, at sa panahong ito ay tinulungan ni Tommy ang isang sundalo ng Highlanders na nagngangalang Alex. Si Tommy at Gibson ay nagkunwaring mga sundalo na tumalon mula sa barko. Sumakay sila sa isa pang barko ng British Red Cross kasama si Alex at iba pang mga sundalo. Doon ay binibigyan sila ng ilang pagkain at tubig. Habang kumakain sina Tommy, Alex at ang iba pang mga sundalo, naglalakad si Gibson na tila hindi mapalagay. Hindi nagtagal, ang barko ay tinamaan ng isang missile, na naging sanhi ng pagbaha ng tubig sa mas mababang kubyerta. Habang nagsisimula itong lumubog, nagawa ni Gibson na magbukas ng daanan para makalabas ng ligtas sina Tommy at Alex, at ang iba pang lalaki. Nagmamadaling lumangoy ang tatlo patungo sa maliliit na rescue boat para makasakay, ngunit puno na ang mga ito. Nang walang ibang pagpipilian, sila at ang iba pang mga sundalo ay kumuha ng lubid na nakatali sa bangka at nagsimulang lumangoy hanggang sa makarating sila pabalik sa dalampasigan. Sa puntong ito, sila ay nalulungkot, iniisip na kahit anong pilit nila ay hindi sila makakalabas sa Dunkirk. Matapos gumugol ng ilang oras sa labas ng baybayin, ang mga nakaligtas na sundalong British ay sumali sa isang maliit na grupo ng Highland Corps. Patungo na pala sila sa isang bangka na hindi makaalis sa intertidal zone dahil masyadong mabigat ang bangka para itulak sa tubig. Dahil dito ay kailangan nilang hintayin ang pagtaas ng tubig dagat na tumatama sa baybayin tuwing 3 oras. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik ang marino ng bangka, at mabilis siyang dinala ng mga sundalong British sa kustodiya sa paniniwalang siya ay isang kaaway. Gayunpaman, ipinahayag ng marino ang kanyang sarili na isang Dutch at ipinaalam sa kanila na sila ay kasalukuyang nasa lupain ng Aleman. Sa sandaling yun, ang kanilang bangka ay sinimulang pinaputukan ng mga Aleman, na naging sanhi ng pagpasok ng tubig sa mga butas. Ang mga nakatago na sundalo ay nasa bingit na ng paglaban. Ngunit pinigilan sila ni Tommy na sinasabi na ginagamit ng mga sundalong Aleman ang bangka bilang target ng pagsasanay. Ngayon na labis na ang pagpasok ng tubig sa bangka, iminungkahi ni Alex na itapon nila si Gibson upang gumaan ang bangka. Pilit siyang pinipigilan ni Tommy, ipinapaalala kung paano niya iniligtas ang kanilang buhay kanina. Gayunpaman, nananatiling walang konsiderasyon si Alex at iginiit na hindi kailanman patas ang kaligtasan.
Inakusahan din niya siya bilang isang espiya ng Aleman dahil hindi siya nagsasalita sa buong oras, posible na itinatago ang kanyang tunay na pagkatao. Sa gitna ng mainit na pagtatalo ay nagsalita si Gibson sa unang pagkakataon. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang Pranses at kinuha niya ang pagkakakilanlan ng sundalong British na kanyang inilibing, umaasa ring maililikas sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang sandali ay lumutang ang bangka palabas ng Dunkirk, ngunit nagsimula din itong lumubog. Nagmamadaling tinangka ng mga sundalo na takpan ang mga butas ngunit hindi sila nagtagumpay. Sa desperado na pagtatangka na iligtas ang kanilang sarili ay lumangoy sila palabas ng bangka, ngunit sa kasamaang palad ay napulupot si Gibson sa isang kadena at nauwi sa pagkalunod. Pagkatapos ang eksena ay pinutol sa England kung saan nagsimulang kunin ng Royal Navy ang mga pribadong bangka sa pagsisikap na iligtas ang mga sundalong hindi makaalis sa Dunkirk. Sa Weymouth, isang sibilyan na mandaragat na nagngangalang Dawson at ang kanyang anak na si Peter ay nagpasya na asikasuhin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay sa halip na bigay ang kanilang barko sa mga awtoridad. Sumakay sila sa kanilang bangkang Moonstone, at ang kanilang katulong na si George ay biglang sumama sa kanila, na tinitiyak na maaari nila siyang mapakinabangan. Sa kanilang daan patungo sa Dunkirk ay nadaanan nila ang isang lumubog na barkong British na may nanginginig na sundalong nakaupo sa tuktok nito. Dahan-dahan silang lumapit at kinuha ang sundalo upang maisakay. Tinanong ni Dawson ang kanyang pangalan ngunit tahimik lang ito, sa halip ay nagpanik ang lalaki at sinabihan silang bumalik. Gayunpaman, tumanggi si Dawson na gawin ito na sinasabing sila ay nasa misyon na iligtas ang pinakamaraming sundalo hanggat maaari. Nang magpumilit ang sundalo sa kanyang gusto ay ikinulong siya ni Peter sa isang compartment, ngunit nakatakas siya sa isang maliit na siwang at hiniling na ibalik nila ang bangka. Nang manatiling matatag ang tatlo, sinubukan ng desperado na sundalo na agawin ang manibela ng bangka. Sa gitna ng kaguluhan na ito ay itinulak ng sundalo si George, dahilan para mahulog siya sa ibaba at tumama ang kanyang ulo. Nang makita ito ay agad na inasikaso ni Peter ang kanyang mga sugat, habang ang sundalo ay pinagsisisihan ang kanyang mga aksyon. Nagkataon na matindi ang pagkakatama sa ulo ni George kaya nawalan siya ng paningin. Sa kritikal na sandaling ito, ibinunyag niya kay Peter na sumama siya sa kanila sa pag-asang makakagawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang at ipinagmamalaki niyang sumali siya sa kanila. Nang mapagtanto na kailangan ni George ng agarang tulong medikal, pumunta si Peter sa kanyang ama ngunit sinabi ni Dawson na napakalayo na nila para bumalik. Samantala, 3 Royal Air Force ang patungo sa Dunkirk upang magbigay ng tulong para sa paglikas. Gayunpaman, ang kanilang operasyon ay maaari lamang tumagal ng 1 oras dahil sa kanilang limitadong supply ng gasolina. Ilang sandali pa ay nakita nila ang ilang German fighter plane sa kalangitan, kaya nakipaglaban sila sa kanila. Sa gitna ng matinding kaguluhan na ito, binaril ng isa sa mga eroplanong Aleman ang pinuno ng eskwadron, dahilan para ang maiwan na lang na piloto ay sina Farrier at Collins. Ang masaklap pa, nabasag din ang fuel gauge ni Farrier. Ngunit sa kabila nito, ginagawa niya ang kanyang makakaya upang mapanatili ang gasolina at ipagpatuloy ang kanyang pagtatangka na mapabagsak ang eroplano ng kaaway. Habang tumitindi ang labanan, ang sinasakyan ni Collins ay tinamaan din na naging dahilan upang mapilitan itong lumapag sa gitna ng karagatan. Sa sandaling gawin niya ito, sinubukan niya lumabas sa kanyang sasakyang panghimpapawid ngunit ang kanyang upuan ay naipit. Sinusubukan niyang gawin ang lahat ng paraan para makaalis habang ang buong sasakyang panghimpapawid ay nagsisimula ng lumubog. Muntik na siyang malunod, ngunit sina Dawson at Peter ay nakarating doon sa takdang oras upang mailigtas siya. Mabilis nila siyang tinulungan na makasakay bago magpatuloy sa kanilang misyon sa pagsagip sa mga sundalo. Sa kabilang banda ay pinili ni Farrier na ipagpatuloy ang pagtulong sa paglikas, sa kabila ng pag-unawa na hindi na siya makakauwi. Sa puntong ito, mas maraming bangka ng British ang lumitaw upang iligtas ang mga sundalo. Samantala, nakita ng isang grupo ng mga nakaligtas na sundalo ang isang minesweeper at lumangoy patungo dito sa pag-asang sila ay makakaligtas. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-asa ay malapit nang mawala nang ang barko ay sinalakay ng isa sa mga Aleman. Dahil sa pagsabog ay napuno ng langis ang tubig, at ang mga sundalo ay nalagyan ng langis na ito. Di nagtagal ay nagliyab ang langis, na nagreresulta sa kalunos-lunos na pagkamatay ng ilang sundalo sa tubig. Bago makapaglunsad ng anumang karagdagang pag-atake ang eroplano ng kaaway, kahit papaano ay nagawa ni Farrier na mapabagsak ito. Makalipas ang ilang minuto ay naubusan na siya ng gasolina, kaya inactivate niya ang gliding mode at tumungo siya sa dalampasigan.
Kasabay nito, sina Peter, Collins, at ang nanginginig na sundalo ay nakarating sa lugar ng pagsabog, at hinila nila ang pinakamaraming lalaki sa bangka hanggat maaari, kasama sina Alex at Tommy. Habang patungo si Alex sa ibabang kubyerta upang magpahinga, nahanap niya ang nakahigang si George, na wala ng buhay. Ipinaalam niya ito kina Dawson at Peter, na walang magawa kundi ang magdalamhati. Sa sandaling yun, ang walang pangalan na sundalo na nagulat sa pagsabog, na walang kamalayan sa pagkamatay, ay nagtanong kay Peter kung magiging okay ba si George. Ayaw ni Peter na madagdagan pa ng sundalo ang kanyang trauma, kaya nagsinungaling siya sa pagsasabing magiging maayos siya. Ang banta ay hindi pa neutralisado, dahil ang isa pang German bomber plane ay nagpapakita. Ang tibok ng puso ng bawat sundalo ay nagsimula muling tumaas, natatakot para sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang matapang na Farrier, sa kabila ng pagiging nasa gliding mode, ay hinahabol ang kaaway na sasakyang panghimpapawid at pinaputok ito pababa. Pagkatapos ay inilapag niya ang kanyang Spitfire sa dalampasigan sa kabila ng sobrang layo na sinusunog ito. Kasunod ng mga pangyayaring ito, ang pamilyang Dawson at ang iba pang pribadong may-ari ng bangka ay nakauwi na pagkatapos iligtas ang kanilang mga stranded na sundalo. Sa mahigit 300,000 lalaki na matagumpay na nailikas, nagpasya si Commander Bolton na manatili upang pangasiwaan din ang paglikas ng mga Pranses. Bilang resulta, nakita niya si Colonel Winant at ang huling batch ng hukbong British. Ito pala ang isa sa pinakamalaking paglikas sa kasaysayan at marami pang ang tinatawag itong isang himala. Ito rin ay isang malaking pagbabago sa digmaan na pinilit ang mga Aleman na umatras. Sa sandaling dumating ang mga sundalo sa Weymouth, England, ipinadala sila sa kani-kanilang sariling bayan sa pamamagitan ng tren. Habang nasa tren, nag-aalala si Alex na sasalubungin sila ng sama ng loob sa pag-uwi pagkatapos matalo sa digmaan. Pagdating sa istasyon ng Woking, nakatanggap siya ng isang pahayagan na may mensahe mula sa punong ministro na si Winston Churchill. Nag-aatubili na harapin ang potensyal na kahihiyan, hiniling ni Alex kay Tommy na basahin ng malakas ang mensahe. Laking pagtataka ng mga sundalo, pinuri ng punong ministro ang katapangan at pagsisikap ng mga sundalo, kasama ang mahimalang pagtakas na nilahukan nila. Gayunpaman, binanggit niya na hindi pa sila nanalo sa digmaan, kaya hinikayat niya ang mga sundalo na maghanda sa pakikipaglaban nang hindi sumusuko. Sa huling eksena, dinala ni Peter ang larawan ni George sa isang lokal na pabrika ng pahayagan at inilathala ito. Tinitiyak na ang batang lalaki ay naaalala bilang isang bayani para sa kanyang bahagi sa paglikas. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!